Medyo mahaba tong papakinggan natin kay Trillanes. May interview si Trillanes kahapon pa to actually. May isiniwalat na naman si Trillanes dito kay SP Cayetano, no? Ano kaya to mga script na mga binisto at in-expose ni Trillanes. Diyos ko Lord, dapat nang matanggal na si Senate yung kawatan. Yun lang, June. Shoutout sa'yo, Kapsat June. O siya, pusa na natin, let's go. Punta na natin si Senator Trillanes yung interview niya kahapon. Ito po. Bilisan na lang natin. Sana shoutout kay wala kayo sa lolo ko. Yun Pahiram muna ng video Kapsat. Pahiram muna Kapsat wala kayo sa lolo ko. Yun Shoutout sa'yo Kapsat. Okay tuloy. Oo, pero yung sasabihin mo. Correct. Oo. Yun ang mabigat. Bakit mo sasabihin sa amin yun na papunta ka na when in fact, hindi ka naman pupunta? Ano yun? Ano hindi pupunta? Sabi ko, paano yun? Ay, ba't niya sinabi sa akin? Bakit na sinabi ka daw? Arangan tayo kagad, ang bilis. You down. Max bango again sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. 6 likers pa lang tayo, 6 pa lang, baka naman. Like naman tayo mga Kapsat. Sabi niya, sir, alam ko kasi ako yung nagbumili ng ticket at tinatid siya doon. Ando doon na sa airport. Imagine mo yan. Oo. Ando doon na siya. Wala siyang planong umattend. Pero he still said it. Kaya true enough, natapos yung buong hearing, hindi talaga dumating. Kasi nga nasa Singapore. Ganon itong taong ito. Sino? Talagang magsisinungaling ito to your face. Tapos kokobera niya to, ipapakita niya ito ng yung pagka-religious niya, naluluhod siya, pagkakain, mag-pray, naghahawak kamay pa kayo niyan, ganon. Tapos ganyan ito. Kahit meron pa nga yun, nakaganon sila Nagpre-pray over sila, di ba? Nakaluhod pa nga siya na sinong kausapin niya, kunyari may kausapin, may i-request, sige, babe, sasabihin niya kung ano yung gusto mong marinig, pero hindi niya gagawin. Ganun ito. So ibig sabihin, Senator, ibalik ko lang konti, yung sinabi niya na paalis siya, wala rin siyang noon, hindi niya sinabi na aalis siya, so akala nyo, papunta nga siya sa Senado. So wala rin siyang official leave noon sa Senate. Di ba nagbibigay kayo ng notification sa Senate President kung kayo aalis or official travel? Hindi. Ano yan may gagamitin mo lang naman pagka-official travel kung magre-reimburse ka, gagamitin mo yung pondo. Right. Pero i-represent mo yung Senado for an official function talaga. Pero if it's a personal trip, ano naman yan? Wala na paalam. Walang paalam yan. Tapos, pero ma-absent ka sa hearing. Wala namang problema doon. Hindi yun ang issue Right. Ang issue dito, sinabi sa amin na antayin siya kasi on the way na siya. Tapos yung pala, pasakay na siya ng aeroplano, paalis. So, he had no intention at all. So doon mo makikita yung taong hindi normal hindi normal na gawain 'yon. Tama, kasi kung official travel nga naman 'yun, hindi niyo siya hahanapin kasi may mano-notify na kayo ng president. Hindi di ba? So ibig sabihin, kasi nabanggit mo kanina, kakain lang kayo, mag-holding hands pa kayo for prayers or grace over meals. Pipikit. So normally kung first time mo siya makakausap, madi-disarm ka na, religious pala ito. Okay 'yon, di parang pabor 'yon. Then ito na, tuwing uusap na kayo, magkikita kayo, iba yung persona na lumalabas. Iba doon sa pinapakita niya. Bago ko i-turn over Sensani kay Manny may isa pa akong question kasi personally may experience ako diyan kay Senator Alan Peter Cayetano nung nasa isang government research agency pa ako. Pinatawag niya kami, kasi ako head ng public affairs. So sinamahan ko yung isa sa mga research fellows namin, inimbitahan niya para ipaliwanag yung tungkol sa energy crisis, ganoon. So yun nga, kaya ko naalala to, yung sinabi mo kung first time mo siya makita, madi-disarm ka. Sabi ko, parang okay din to si Senator. Aside doon sa mga narinig ko, sabi ko baka politics lang. Pero habang nagtatagal, yung hindi aligned yung gusto niya sabihin, yung gusto niya mangyari, sinasabi ng researcher namin, hindi, ito po yung kasi lumabas na data. Ito yung interpretation. Harap-harapan sinabi niya, oo, naiintindihan ko, yan ang data mo. Ikaw may PhD, ako wala. Pero hindi kaya posible, sabi niya, na mali lang pagkakaintindi mo sa data mo. Ginanon niya. So naisip ko, sabi ko,
ano nga ganito pala talaga to, yung pipilitin niya yung narrative niya kahit twisted na. So, Yun. so kahit ba sa yung kunyari may caucus kayo, ganun di siya makipag-usap sa inyo, ganun kagaya doon sa may nakita namin sa Senate floor na hindi siya nagpapatalk over or talagang kahit ipit na kahit anong mental gymnastics ang gagawin niya para lang yung narrative niya yung maging dominant at yung lalabas sa tama. Talaga. Alam nyo, bihirang makita yan sa caucus kasi yan madalas absent yan. Okay. Madalas absent yan, bihira pumasok yan. Pero pag may press con o may committee hearing na medyo may eksena siya, you can count him to be there. Oo. So, ganun yan. Talagang, pero pagka behind the scenes, bakit pa siya magpapakita? Wala namang public sa kanya yon, plus points kumbaga. Basta iba yung pinoproject niya doon sa totoong pagkatao niya. Yun ang masasabi ko dyan. Okay. Mogs? Senator, so sinasabi nyo na lahat ng ginagawa ni SP Cayetano ay para sa pansariling interes. Ganun po ba yun? At kaya niyang isang tabi yung institusyon tulad ng Senado para lang sa kanyang sariling kapakanan? Yes. At may track record na yan. Manny. Alam nyo, nung sa House, nung na-appoint yan, na pinus niya yung sarili niya para maging speaker siya, di ba? Okay, speaker. Ngayon term sharing sila ni Lord Velasco. Term sharing, tag-18 months sila. Nung patapos na yung termino niya, ginawa niya, sinubukan niyang ligawan itong si Sara Duterte para ma-extend siya, no? Kaso may usapan na itong sila Velasco at pati yung mga magkakapatid. Kaya hindi in-entertain yan, inisnab siya sa Davao, pumunta siya ngayon balik siya ng Manila. On the day na magte-turnover na sila, ang ginawa ni Alan, kinandado niya yung buong House of Representatives. Kinandado niya session day. Tapos ngayon yung ibang congressman, ando doon na sa labas, ayaw niyang papasukin. Ando doon yung grupo nila Velasco. Speaker Lord Velasco doon sa Celebrity Sports Complex, doon sila nagtitipon, hindi sila makapasok sa house. Kasi itong si Cayetano, nagla-last ditch effort siya na humingi ng tulong kay Digong para bigyan siya ng basbas, mag-extend pa siya. Iba to. Ang dami niyang sinasabi nung hindi siya binigyan, hindi na siya kinausap. Naghahanap siya, nagra-rationalize siya kung paano pa rin siya mananatili, kung bakit kailangan siya o pwedeng bubukas na lang daw, kung hindi, ganito. Maraming ginagawa. Iba ito yung interest niya, yung power. Pag binigyan to ng power, nawawala sa sarili ito. So yun, ginawa niya yun. Kahit na magkasira-sira yung institusyon na ganun yan Pagka natalo ka na sa numero, bibigay mo na. Di ba? Pero ito hindi. Hindi niya binigay na ganun. Kaya iyan yung ginagawa niya sa Senado ngayon. Yung mga putukan na yan. Alan Cayetano yan. Kitang-kita mo. Alam mo, nung unang a few hours pa lang, nakita ko na yung script ni Alan. Di ba? So, in the end, yun naman pala talagang script nila. So, ganyan siya. Grabe yung pagkaan talaga si Sentry, nakita na kagad ni Sentry yung script. Pecha de peligro, delikado. delikado. Alam mo yan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ito lang sounds. Pagsinungaling ni SP Cayetano, meron ho bang paraan para siya ay matanggal sa pagka-SP maliban sa Matanggal siya, posibleng bukas. Tanggal siya. magkuuli ang minority, no? Pero meron bang paraan? Kasi ang sinasabi ng iba, pwede lang siya i-co-warrant to Dahil hindi naman daw siya naturalized Filipino. Oo. Ito ay tinitingnan na yan kasi ni-renounce niya yung US citizenship niya. Kasi nung pinanganak siya, US citizenship. Dalawa ang dual siya. Hindi yung dual in the sense na yung dual citizenship law, no? Kung hindi, bata siya, nanay niya is American, tatay niya is Filipino, pinanganak siya rito. So pwede niya i-claim both citizenship. Ngayon, nung hustong gulang na siya, 21 years old, inelect niya maging American citizen. Pinili niya maging Amerikano. So, Amerikano siya ngayon. At tumakbo siya ng konsehal, vice mayor, nanalo siya as an American American. Kasi ni-renounce niya Wala pang dual citizen law. Noong 1999, ni-renounce niya yung kanyang American citizenship. Pero a year after nag-congressman na siya.
Okay. So, ngayon ni-renounce niya yun, pero hindi pa rin niya nire-reacquire yung kanyang Filipino citizenship. Filipino citizenship. Yeah. Oo. So from that point on, 1999, hanggang sa nakailang termino siya ng senador, congressman, nag-DFA secretary pa yan, stateless citizen siya. Oo, tama. Stateless person siya. Kumbaga, hanggang ngayon. So ito yung kailangan i-validate ng mga otoridad natin. Kasi kung malaman na hindi niya ni-reacquire yung kanyang Filipino citizenship, so being a stateless person, hindi siya pwedeng nasa Senado. Kumaga void from the start yung kanyang pag-file ng certificate of candidacy. So, yun. Pero ang kagandahan nito, in the meantime, na hindi pa na-verify yan, mukhang maganda-ganda yung balita na matatanggal na siya sa Lunes. Bukas! So, let's take those victories para lang matigil na itong mga kahibangan na ginagawa ni Alan Cayetano. Agoy. Senator, gusto ko lang balikan yung citizenship. Mayroon ho bang proseso para to reacquire yung Filipino citizenship? Kailangan bang manumpa uli? Yes. Kailangan niyang manumpa, bibigay siya ng intention dito sa I don't know kung anong agency, proper agency na kailangan niyang I think sa DFA, then eventually sa PSA para ma-register na siya formally and officially as a Filipino again. But kung i-reacquire niya yun ngayon, let's say today, still void from the start yung kanyang COC. That will prove na hindi siya citizen before. Kasi Correct. ngayon mo lang gagawin eh. O yun yung problema ni Cayetano. Para pala siya si Alice Go. Oh. Yes, oo. Actually, pati si yung yumaong Perfecto Yasa, yung pinalitan niya sa DFA, parehas yung sitwasyon. Ni-renounce yung US citizen siya nung in-appoint na siya, bago siya i-appoint, ni-renounce niya yung US citizenship niya, pero hindi niya ni-reacquire yung Philippine citizenship. Yun ang problema. It's not automatic kasi. Pero so, sino po Senator, gumagawa ng paraan para makuwaran to itong si SP Cayetano? Basta ang pagkakaalam ko, inimbestigahan na yan. So, maano natin yan. Malalaman yan in the days to come. So it's possible din, no? Baka kasi may magsabi na, paano siyang hindi Pilipino? Meron naman siyang Philippine passport. Yun nga, mabuti nabanggit ni Mog si Alice Go. Si Alice Go nga, peke lahat ng mga dokumento, may nakakakuha ng Philippine passport, pero in the end, napatunay, hindi talaga siya Filipino citizen. So maaaring ganito nga mangyari kay... ang tawag dito ng ilang mga nanonood natin, Sensani, hindi daw SP Alan. Ang tawag daw dapat KSP Alan. Agoy. Ano yan? Angkop din yun. Angkop na description yun. Kasi talaga... Iba ito. Tapos nakikita nyo, may mga linyada siya na hindi to tyranny of the majority, tyranny. Tyranny. May mga ganyan yan. And he actually believes that he is funny. Pero napaka-corny, di ba? Ang corny ng mga tirada niya. Nag-Pokemon nga walang onsehan sa ano. Yung bang may mga ganun siya. Oo. And sabi ko nga, torture just watching and listening to him, having known him, na-decode mo siya, talagang torture just watching him. New Head and Shoulders, best ever formula that keeps you up to 100% Talaga nakakatawa yung mga kanya, mga gimmick niya. Walang kumakagat. So Senator, yung moving forward sa Lunes, di ba? Pabalik sa session. Ano pang nakita yung pagbabago ng mangyayari? Na posibleng mangyayari kasi kung mauhuli si Senator Jinggoy sa plunder case, di 11-11 na lang yan. So, paano mapatan si SP kung 11-11 pa rin? So, ito hypothetical lang ito, no? Manny and Romel. Una, scenario, maaresto na si Jinggoy 11-11, no? Ganyan no sabi mo, Manny. Opo. Kung may lumipat na dalawa from the Alan block to the minority block, yun na yun. 30 na sila, matatanggal na si Alan agad-agad. Ora mismo, tanggal. Kumaga, we hope to undo yung mga ginawa niya, ang dami nilang ginawang kalokohan eh. At ngayon, maiimbestigahan na, pati yung si Aplaska, matatanggal na kagad yan, mati-turn over yan. Pati yung baril ni Aplaska, kasi may mga impormasyon na hindi kanya yon, may isang senador na nagbigay sa kanya nun.
Yon kasi ayaw i-surrender ano sa mga investigador. Yan makikita lahat. So Oops, wait lang. yun ang malalaman natin. Para mapanagot man lang yung gumawa ng iskandalo na yun. Grabe yun. Global scandal yung ginawa ni Cayetano na yun. At sabi mo nga, kitang-kita mo yung kamay ng isang scriptwriter ng pangalan ni Alan Cayetano doon sa mga pangyari. Pinarinig ka ba nun, Sen Sunny, nung nandoon ka para tuparin yung imbitasyon sa'yo ni Bato? Hindi, Monday kasi yun eh. Yung putukan Wednesday na. Ay, tama, Wednesday. Pero may naririnig ka na may iba pa silang gagawin. Aside doon sa pagboto lang ni Bato. Kaya in-expect ko, sabi ko, si Alan Cayetano is up to no good yan. Habang nandiyan yan, mag-iisip ng gimmick yan to further his political interest. Kaya, alam mo, maraming sorpresa yan. Di ba? Kagaya nga itong latest, yung papalitan nila yung rules para accommodate yung mga wala doon. Kasi, yun yung mag-guarantee ng numbers niya. Kasi alam niyang time is running out for him. Alam niyang meron tatalon. Oo. At it's just a matter of time. Na yun na nga, kung Lunes mangyayari yun, ditanggal siya. Kaya yan yung mga taktika ni Alan. Senator, ano sa tingin nyo? Ay, ito na pala yung na-late kasi nakalimutan na naman niya. Iba na yung tumatanda, Senator. Akala niya, alas 8 kami. Ilang beses na pinag-usapan na, alas 6 kami ngayon. Nangisya pa kanina. Masyadong in demand kasi itong si Ronald si Sec Ronald. Di ba? Kaya intindihin natin siya. Ito, nasa kalsada pa. Bago pa lang siya, Sen. Yes. Aldong Burak. Nardong Burak yan, tawag namin dyan. Kasi nga, iba yung Nardong Putik eh. Ito, mas matindi to eh. Kaya Nardong Burak. Nardong Burak. Pero mo, Sen, inamin ng idol mo si John Vic na pinaambusan ko na niya twice. Ano daw? Pinaanohan daw siya? Inamin ni John Vic, sorry ko, na pinaambusan ko lang niya twice. Oo. Ganun? Oo. Oo. Aldong Putik. Kaso kasi, kaso si Ronald may pagkapalos hindi mo basta mahuli. Maya-maya niya nasa malamig na lugar na naman ko si Ronald. Kaya mahirap mahuli. Actually, Sen Sunny, yung kinukwento niya sa amin yan, na inamin nga ni Sec John Vic, nagpagulong-gulong siya sa putik para makatakas. Sabi ko, hindi yan yung first time na narinig namin nagpagulong-gulong ka sa putik. Pero iba-ibang circumstance naman yung iba. So, yun pala. Makulay din yung buhay ni Sec Ronald. Oo. Sen Sunny, baka imbitahan ka raw sa Blue Ribbon ni Marcoleta. Oh. Napanood ko yung interview sa'yo ng ABS-CBN Sabi mo, hindi ka raw matatakot eh. Oo nga, nag-call naman ako. Ang problema lang, sabi ko, call ako dyan. Hindi naman ako natatakot o nasisindak kay Marcoleta Kasi may sinabi siya na, bakit daw ako nandoon? Ano ba? Sinabi ko inamon lang ako ni Bato na samahan ko yung arresting team. Hindi doon ako. Sabi niya, kung sabihan ka palang kumain ng tae, kakainin mo. Iba naman yung utos sa hamon, kako. yung hamon yun challenge ako, tinanggap ko. Kaya sabi ko, kung hahamunin ako ni Marcoletang pumunta ng Senado para batukan siya, anuhin ko yun, tatanggapin ko rin yun. I will accept that challenge. Di ba? Tingnan natin. Pero pag binatukan mo, baka lumipad doon. Senator, wala ka namang alam sa batas. Kaya wag mo na siyang hamunin. No, hindi ka naman Oo, alam mo to si Marcoleta, nakapasangawa lang sa bar pinapangalandakan niya na parang de Campanilla siya, abogado de Campanilla. Baka nga attorney no case itong mamang ito 'Di ba? Ang kwan dito is napaka-basic nung rule, yung quorum call, dinidebate niya yung quorum call. Napaka-basic yun. Oo nga. Yun ang unang kailangan matutunan ng isang bagitong senador. Pero siya nauna yung yabang niya. Napahiya tuloy siya. Bagito! Sabi tuloy ni Soto sa kanya, ayan akala ko ba magaling ka sa rules? Okay nga. Yun na nga. Yan sila, Senator Soto, mga talaga yan. Mga parliamentarians yan. Okay nga. Mga nag-majority floor leader. Hindi mo basta-bastang iikutan. Kasi dyan sa kaya nga maganda dapat ang tuwing din sinasabi yung pangalan ni Marcoleta ng media, dapat nakalagay doon, neophyte Senator Rodante Marcoleta. Kasi that's what he is. Naggagaling-galingan lang siya, but at the end of the day, neophyte Senator siya.
Pero Sensani, matagal siya sa Kongreso eh. So dapat, at saka abogado pa siya. Basic yung parliamentary procedures pagdating sa quorum call and even sa motion to adjourn eh. Pero ba't hindi niya alam? Kaya nga natawa ko na nagtanong pa siya kung lumabas ba ang minority, wala ng quorum. Doon ako Kaya tawan-tawa eh. Paano kung magka-quorum, wala ng tao? Oo. And ang kwan niya kasi is wini-wido-wido lang niya. So parang stock knowledge. Alam niyo kasi yung sinasabi niya na pag may quorum, kunyari sa committee hearings, may pang-quorum na isang senador, so may quorum na kayo. Pag umalis yung senador na yon, kahit mag-isa na lang yung chairman, okay lang yon mag-proceed. Unless the quorum is questioned. Correct. Yun ang ano doon. Kaso kung mag-isa ka na lang, pag may nag-question ng quorum, ikaw yun. Ba't mo naman questionin yung quorum mo? Tama. Kung dalawa kayo at mag-question ng quorum, dalawang senador, quorum na eh. So hindi mag-topic kayo. Pero sa Plenaryo. Sa plenaryo, kahit minsan nakikita ng mga yung mga nandoon sa session hall, minsan 3, 4 na lang yung senador doon. Yun, tinotolerate yon for as long as nobody questions the quorum. Kaya yung siguro akala niya sa Kongreso, minsan wala ng tao, Tama. pero tuloy pa rin yung proceedings kasi walang nagke-question ng quorum. Pero pag may nag-question yon, edi obligadong mag-produce ng numero yung majority o speaker. Yun. Pero Senator, malapit na sila magka-quorum sa preso. Kaya nga. Malapit na. Oo, malapit na. Yan yung palagay ko, yun yung nila in anticipation for that. Kaso double-edged sword yun. Paano kung yung mga ibang nakulong lumipat na? Di ba? Oo, kasi alam niyo yung sinasabi na kunyari nakulong na parang automatic na mag-acquit na or for that matter absent siya. So basically yun, a not guilty vote. Marami pang pwedeng mangyari na pwede pang mag-convict yung mga nandoon sa kulungan. So, we shall see. In relation dyan, Senator, ano ba ang iyong fearless forecast next week? Ano meron kang alam, Senator Palagay ko yung nalalaman mo, Sec Ronald, gano'n na rin siguro yung nalalaman ko. So, basta sana mangyari yung dapat mangyari para naman hindi magsisinidye ng si Alan Cayetano pa rin yung Senate President. Kasi very very important ito. Kasi kung by Wednesday hindi mapalitan si Cayetano, siya ang magiging presiding officer sa impeachment sa July. So even before the SONA, no? Kasi kahit meron ng lumipat after ng sinidye adjournment, after SONA pa lang mangyari yun. So siya pa rin yung presiding officer for at least 3 to 4 weeks. Maraming milagrong pwedeng gawin na si Alan noon. Kaya very important. Tapos ang plano pa nila, kung hindi siya mapalitan, sa Thursday, magkakaroon ng subcommittee hearing, tapos sasabayan nila impeachment. Kasi iba yung blue ribbon sa impeachment, pwedeng iba ang tutukan nila si President Marcos, bibirahin na dito, pwedeng running in parallel yon. Yun yung gusto nilang gawin, parang pang-stab na talaga. And pero ang problema nila, even assuming hindi mapalitan siya sa Monday o up to Wednesday, yung blue ribbon, hindi pa rin na-constitute ito as a committee kasi wala pang members na sinasubmit. Tapos yung pag-create mo ng subcommittee, kailangan yan with the consent of the majority of the members. So in writing yan. Hindi pwedeng bara-bara na gagawin mo. Tapos kailangan, kung na-constitute na siya, kailangan ang una mong gagawin is mag-co-organizational meeting ka para i-adapt mo yung mga rules ng Blue Ribbon o anong committee na yun, bago ka pa lang mag-schedule ng committee hearing. Maraming proseso pero nakita mo, determined na sila to break the rules para lang masira yung diskarte ng impeachment. But, yun na nga, moot in academic, sana yung mga discussion na yan, kung sa Monday, matatanggal na si Alan. Bukas. Sana. Tomorrow is the day. Nivea Super C Plus with 50 times more sun protection and triple bright power for brighter skin.